Magandang umaga sa inyong mga kapatid. Isang magandang araw. Good morning, Kuya Billy. Isang privilege na muli ay makatungtong dito sa pulpito. Bagamat laging bago yung karanasan dahil napuputol palagi yung momentum eh. Mangangaral ako tapos aalis na naman. Tapos after 12 months na naman, doon na naman tatayo ulit. So, I can say laging bago yung karanasan at reminder din ito sa akin na huwag magtiwala doon sa mga naranasan ko na napagtayo dito bagkus sa biyaya ng Diyos. Bago tayo magsimula, basahin muna natin yung pagbabatayan ng pangangaral ngayong umaga. Samahan niyo po ako sa Isaiah chapter 40 verses 27 to 31. Bakit sinasabi mo, O Jacob, at sinasalita mo, O Israel? Ang daan ko ay lingid sa Panginoon at nilalagpasan ng aking Diyos ang kahatulan ko. Hindi mo ba nalalaman? Hindi mo ba narinig? Ang Panginoon ang walang hanggang Diyos, ang lumikha ng mga dulo ng lupa. Hindi siya nanghihina o napapagod man. Walang makatatarok ng kanyang kaunawaan. Siya'y nagbibigay ng lakas sa mahina at sa kanya na walang kapangyarihan ay dinadagdagan niya ng kalakasan. Maging ang mga kabataan ay manghihina at mapapagod at ang mga binata ay lubhang mabubuwal. Ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas. Sila ay paiilang lang na may mga pakpak na parang agila. Sila'y tatakbo at hindi mapapagod. Sila'y lalakad at hindi manghihina. Ito po ang salita ng Diyos. Sandali tayong manalangin mga kapatid. Panginoon namin Diyos, lumalapit po kami sa inyong ngayong umaga. Nawa samahan niyo ang inyong lingkod, gayon din ang mga tagapakinig at sana bawat sa amin ay makinabang mula sa inyong salita. Nagkakatiwala ko po sa inyong lahat at sana bigyan niyo rin ako ng kalakasan, Lord, na i-deliver yung mga bagay na inihanda ko. Ito po aking dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay. Ang pinakamahabang recorded na survival ng tao na nagpalutang-lutang sa dagat ay ang kwento ng 36 years old na mangingisda na si Jose Salvador Alvarenga. Sakay siya ng isang fishing boat at umalis siya sa Mexico kasama ang kanyang kaibigan na si Ezekiel Cordoba. Nakasalubong sila ng malakas na bagyo sa gitna ng dagat, nasira ang makina ng kanilang bangka at ng navigational equipment at mula noon sila ay nagpalutang-lutang na sa ibabaw ng dagat. After 4 months sa dagat, namatay ang kanyang kaibigan na si Ezekiel Cordoba. Hindi niya kinaya yung pagkain ng mga hilaw na pagkain kagaya ng hilaw na pagong, hilaw na isda, at maging ng hilaw na ibon. Namatay siya. Samantala, si Jose Salvador Alvarenga ay nagpatuloy mabuhay hanggang siya ay napadpad sa isang isla na kung tawagin ay Marshall Island. After 438 days or about 14 months, napalutang-lutang sa dagat. Yung battle sa survival ni Alvarenga ay hindi lang physical na nagugutom siya, nauuhaw, naiinitan o nilalamig. Kasama sa battle ay mental and emotional. May mga pagkakataon na base sa reports ay nagkaroon na rin siya ng mga hallucinations. Dala ito ng gutom at isolation. Kaya nung na-rescue si Alvarenga, hindi lang hallucination ang nangyari sa kanya, iniisip niya na rin na patayin ang kanyang sariling buhay. Pero hindi niya naman nagawa yun. No? Tapos yung katawan niya sobrang hina na. Malnourished na yung katawan niya, dehydrated at sobrang payat na. At halos hindi na rin siya makalakad dahil 14 months hindi niya nagamit yung leg muscles niya. Nakaupo lang siya. Kaya kailangan niya pang alalayan sa kanyang paglalakad. Ganun siya kahina at yung balat niya talagang sunburned. Sinunog na talaga ng araw.
Buti na nga lang, napadpad siya sa Marshall Island. Nakita siya ng isang taong taga doon at yun, doon nasimula ang pag-rescue sa kanya. Dahil kung hindi, sa ganong klase ng physical condition, malamang hindi na rin makakatagal si Alvarenga. Bakit ko nabanggit ang kwento na yan? Alam nyo, bagamat na-rescue si Alvarenga, nakasurvive siya, pero kung nagpatuloy ang paglutang-lutang niya sa dagat, tiyak, bibigay din ang kanyang katawan. Hindi siya tatagal. Nananatili ang katotohanan na ang tao ay merong limitasyon. Meron tayong hangganan. Physically napapagod, nanghihina, emotionally, mentally, ganun din spiritually. Ngunit sa gitna ng kahinaan ng tao, ipinaalala sa atin ni Propeta Isaiah ang isang bagay na kahanga-hanga. Sa Isaiah chapter 40 verse 28, sinabi ng salita ng Diyos na ang Panginoon ay hindi nanghihina o napapagod. At higit pa riyan, siya ay nagbibigay ng lakas sa mga naghihintay sa Kanya. At dyan, halaw ang pamagat ng ating pag-aaral ngayong umaga. Ang title ng ating preaching ngayong umaga ay ito, Strength for the Weary, or lakas para sa napapagod. At ang mensahe na nais kong dalhin ngayong umaga ay ito, The God who never grows weary gives strength to weary people who wait on Him. The God who never grows weary gives strength to weary people who wait on Him. Ang Diyos na hindi napapagod ay nagbibigay ng lakas sa mga taong napapagod na naghihintay sa Kanya. Tatlong bagay ang tatalakayin natin ngayong umaga. Una, the wearied God. Pangalawa, the wearied man. Pangatlo, the unwearied saint. So, balik muna tayo dun sa background. No? By the time na naisulat yung chapter 40 ng Book of Isaiah, ang southern kingdom ng Judah or yung Judah ay na-conquered na ng Babylonian Empire under King Nebuchadnezzar. Jerusalem was destroyed, wasak na yung kanilang city at yung templo na kung saan doon yung kinikilala nilang bahay ng Diyos ay sinunog na rin. At marami sa mga Hudyo ay dinalang bihag sa Babylonia. Nasa exile sila nung sinulat ito, chapter 40. At ang resulta, ang taong bayan ay discouraged. Kaya mababasa natin sa verse 27 ang mga ganitong salita. Verse 27, My way is hidden from the Lord, and my right is disregarded by my God. Para bang sinasabi nila sa mga salitang to na hindi nakikita ng Panginoon ang kanilang pagdurusa. O ini-ignore, binabaliwala ng Diyos ang situation nila. Pero mga kapatid, no, ang ganda ng naging approach ni Isaiah sa kanila. In-encourage niya sila by way of reminder. At dito papasok ang kahalagahan ng theology. Alam nyo, sa Christian life, hindi ka makakatagal kung ang baon mo lang dito ay emotion. Kung naging bahagi ka ng church dahil naging emotional ka, natuwa ka sa mga tao sa church, or napaiyak ka sa magandang pangangaral ni Pastor George, o pwede namang na-touch ka, pero kung yun lang yung baon mo, darating yung araw, titigil ka rin. Kasi yan yung sinabi sa Matthew 13, patungkol sa binhi na naihasik sa batuhan. Hindi siya nagkaroon ng ugat, kaya nung dumating yung mga pag-uusig, pagdurusa, bandang huli, namatay din. Parang ganun din yung mga taong nandito lang, dahil nadala lang sa emosyon, darating yung araw, titigil lang din sila. Alam nyo, mahalaga yung knowledge of God, dahil ito yung magbibigay sa atin ng kapanatagan, magbibigay sa atin ng encouragement sa panahon ng kapighatian, kalungkutan at maging ng pag-uusig. Kumbaga, ito yung magiging sandigan mo kapag dumating na yung pagsubok. Naalala niyo po ba yung sinabi ni Paul kay Timothy bago siya mamatay? Sa 2 Timothy chapter 1 verse 12, sabi ni Paul kay Timothy, sa huling bahagi, sapagkat kilala ko ang aking sinampalatayanan at ako'y lubos na naniniwalang
Maiingatan niya ang aking ipinagkatiwala sa kanya hanggang sa araw na yon. Ito yung araw na si Paul, malapit na siyang mamatay. At ayan yung mga salitang sinabi niya kay Timoteo. May kapanatagan si Pablo na kahit sa harap ng kamatayan, dahil kilala niya kung sino yung kanyang sinasampalatayanan. Tiwala siya at meron siyang kapanatagan na iingatan iyon ng Diyos. Malinaw. Ang malinaw na pagkakakilala sa Diyos ay magbibigay sa atin ng kapanatagan maging sa harap ng kamatayan. At going back kay Isaiah, theology ang ginamit ni Isaiah para i-encourage ang mga Israelita. At tatlong bagay ang titignan natin ngayong umaga. Una, the unwearied God. At sa ilalim ng unwearied God, 4 na bagay naman ang tatalakayin natin. Una, the everlasting God. Verse 28, Isaiah 40, verse 28, babasahin ko sa ESV. Have you not known? Have you not heard? The Lord is the everlasting God. Nagsimula siya sa isang rhetorical question. Have you not known? Have you not heard? Parang sinasabi niya dito, hindi niyo pa rin ba alam? Hanggang sa panahon ngayon, di ba nakita niyo na yun sa nakaraan? Dapat by this time, alam niyo na to Pero bakit hindi niyo pa alam? And then pinaalala niya sa kanila, the Lord is the everlasting God. Ang Panginoon ang walang hanggang Diyos. Binanggit ni Isaiah ang isang attribute ng Panginoon na everlasting o walang hanggan. Ibig sabihin niyan, ang Diyos ay walang katapusan. Walang wakas. Hindi siya namamatay. Pero ibig sabihin din nun, wala rin siyang pasimula. Kumbaga kabilaan yun Kung hindi siya namamatay, wala rin siyang pasimula. Yan ang tinutukoy ng everlasting. Mula noon, bago pa ang paglikha, andun na ang Panginoon. Hindi siya namamatay at hindi rin siya mamamatay sa hinaharap. At alam natin yan sa Genesis chapter 1, verse 1, di ba sinabi doon, in the beginning, God created. Wala pang nilikha. Pero yung Diyos, umiiral na. At siya yung nagsimula ng paglikha. At sa bagong tipan, makikita naman natin sa Apokalipsis, Kabanata 1, talatang 8. Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos, na siya ngayon at ang nakaraan at ang darating, ang makapangyarihan sa lahat. So nakita natin, mula noon hanggang ngayon, hanggang sa hinaharap, ang Panginoon ay Panginoon. Going back, gustong ipaalala o gustong iparating ni Isaiah sa mga Israelita na ang Panginoon ang walang hanggang Diyos. Nire-remind niya sila sa katotohanan na kahit nagbago ang kanilang situation, nagbago ang kanilang kinalalagyan, wala na sila sa kanilang bayan, nagbago ang kanilang condition, pero ang Diyos nananatiling Diyos. Siya ang Diyos noon, siya ang Diyos ngayon, at siya ang Diyos bukas. Siya ang Diyos na tumulong sa kanilang mga ninuno. Siya rin ang Diyos na tutulong sa kanila, sa kanilang situation ngayon. Alam niyo mga kapatid, yung mga bituin na nakikita natin sa gabi, nag-perform sila ng pattern na kung tawagin ay constellation. At isa sa prominent na constellation na makikita natin almost everywhere in the world ay yung Orion's Belt or Orion Constellation. And I can personally testify na yung Orion's Belt or Orion Constellation na makikita mo dito sa San Pedro ay parehong Orion na makikita mo kapag pumunta ka sa ibang bansa. Sa China, sa Japan, sa Korea, sa Spain, Portugal, France, Netherlands, Germany, at sa iba't pang lugar. And for thousands of years, it has remained the very same Orion na minention ni Job sa Job chapter 9, verse 9. He is the maker of the Bear and Orion, the Pleiades, and the constellations of the south. Job chapter 38, verse 31. Can you bind the chains of the Pleiades? Can you loosen
Orion's Belt. Mga kapatid, maging ang mga bituin na hindi nagbabago, ilang libong taon man ang nagdaan, ay magpapatotoo na ang Diyos ay hindi nagbabago. Pangalawa, the Creator. Verse 28, the Creator of the ends of the earth. Nang tawagin ni Isaiah ang Diyos na Creator of the ends of the earth, o sa Tagalog, ang lumikha ng mga dulo ng lupa, binibigyang diin niya ang mahalagang katotohanan tungkol sa Diyos. Ang expression na the ends of the earth or dulo ng lupa ay isang Hebrew expression na nangangahulugan na buong mundo. Kumbaga, mula sa isang dulo hanggang sa kabilang dulo, yun ay nilikha ng Panginoon, the ends of the earth. Sinasabi ni Isaiah na hindi lamang isang bansa, isang lugar ang nilikha ng Diyos, bagkus nilikha niya ang buong mundo. Nilikha niya ang buong sansinukob. At magandang reminder ito para sa mga Israelita na nung panahon na yon ay wala sa sarili nilang lugar, na kahit andun sila sa Babylon, maging doon ay nasa pailalim ng pamamahala ng Diyos. Meron siyang authority and power sa lahat ng kanyang nilikha at sa lahat ng dako. Ito ay mahalaga para sa mga Israelita na nakakaramdam ng discouragement. Para bang, alam mo yun, pinabayaan na dun sila sa Babylon, parang walang power si Lord sa Babylon, o parang yung superpower kasi nung panahon na yun, yung Babylon eh. Para bang walang magawa yung Panginoon. Pero nung sinabi to ni Isaiah, isang reminder ito sa kanila na ang Diyos ay may kapangyarihan maging sa Babylonia. Tiniyak sa kanila ni Isaiah na ang Diyos na creator ng buong mundo ay merong power and authority sa bawat dako at meron siyang kakayahan upang sila ay tulungan. At paalala rin ito sa atin ngayon, mga kapatid. Bagaman, alam niyo yun, hindi natin maiwasan na mag-alala, mangamba, kagaya ng nabanggit, di ba, ni Jerwin, na merong nangyayaring gera ngayon, merong digmaan, merong krisis sa mga produktong petrolyo, at hindi natin may tatanggi, no? Napapaisip din tayo at nag-aalala. Bakit nangyayari yung mga bagay na at marami pang iba? Pero sana ma-remind tayo na ang Diyos ay merong power and authority sa lahat ng bagay na nilikha sa ibabaw ng lupa. Sa isang snap ng kanyang daliri, kaya niyang baguhin lahat ng mga nangyayari na masama sa ibabaw ng lupa. Pero, mas pinipili niyang hindi gawin. Dahil alam niya na ito ay makakabuti para sa atin. At since ito ang makakabuti sa atin, nawa hindi tayo magreklamo sa Panginoon, kundi magtiwala tayo sa Diyos na merong power and authority dito sa mundo. Pangatlo, His understanding is unsearchable. Verse 28. His understanding is unsearchable. Ayun, His understanding is unsearchable. Lampasan muna natin yung sinabi ni Isaiah bago dyan, yung He does not faint or grow weary. So, lampasan muna natin yan and let's jump directly dun sa huling bahagi na His understanding is unsearchable. Walang makatatarok ng kanyang kaunawaan. Nangangahulugan ito na ang karunungan at kaalaman ng Diyos ay malawak at malalim upang ito ay ating lubos na maunawaan. Unsearchable. Walang makatatarok, meaning hindi ito lubos na maiintindihan. Alam mo yung kahit gaano pa natin sikapin, pag-aralan, questionin ang pamamaraan ng Diyos, kahit kailan hindi natin mararating ang dulo ng kanyang pangunawa. Narinig niyo na po ba ang Mariana Trench? Ang pinakamalalim na hukay sa karagatan sa buong mundo? About 10,900 meters ang lalim or almost 11 kilometers ang lalim nito. To give you reference, mga kapatid, mula dito sa San Pedro hanggang sa Cabuyao, ito ay approximately 11 kilometers
horizontally. Pag binaliktad mo yun vertically, pababa, ganun kalalim ang Mariana Trench. At walang tao na nasa tamang pag-iisip ang maghahangad na mag-free diving or kahit scuba diving para ma-reach yung seabed ng Mariana Trench. Ito yung imposible. Mamamatay ka lang. Yung sikat nga ng araw, hindi tumatagos hanggang ilalim. Lalo na kaya yung tao. Alam ko, hindi ito perfectong illustration or pagkukumpara. Pero in a way, gusto kong makita natin dito na ganito kalawak at kalalim ang isip ng Diyos na kahit, alam mo yun, sisirin natin, hindi natin kakayanin kasi it is beyond our capacity or ability na magawa yun. Ang kaalaman natin, meron siyang hangganan eh. Meron tayong limitation eh. Pero ang Diyos ay walang hangganan ang kanyang kaalaman. Minsan, hindi natin maintindihan yung mga bagay na pinahihintulutan ng Panginoon sa buhay natin, maging sa mundo. No? Nalilito tayo, tinatanong natin yung Diyos, Lord, bakit nangyayari yung mga bagay na to? Bakit mo pinapayagan to? O sa kaso ng mga Israelita, nagtatanong sila, o sinasabi nila sa kanilang sarili, hindi nakikita ng Panginoon yung kanilang pagdurusa. O ini-ignore ni Lord ang situation nila. Pinaalala sa kanila ni Isaiah na walang makatatarok ng kaunawaan ng Panginoon. Ang kaalaman ng Panginoon ay perpekto. Ang kanyang plano ay palaging matalino at may layunin. Alam niya kung ano ang makakabuti sa kanila at alam niya kung paano sila tutulungan. At hindi lang ito paalala para sa mga Israelita, kundi pati na rin sa bawat isa sa atin ngayong umaga. Walang makatatarok sa kaunawaan ng Panginoon. Ika-apat, He gives power to the faint. Verse 29, He gives power to the faint, and to him who has no might, He increases strength. Sa Tagalog, siya'y nagbibigay ng lakas sa mahina at sa kanya na walang kapangyarihan ay dinadagdagan niya ng kalakasan. Ang simula ng verse 29, siya'y nagbibigay. O sa ESV, He gives. Sa pagkakataong to, makikita natin ang laman ng puso ng Panginoon. Andun yung kanyang willingness na magbigay ng lakas para sa mga mahihina. Hindi lang sinasabi ni Isaiah sa mga nauna niyang binanggit ng Diyos ay powerful, sinasabi rin ni Isaiah sa mga Israelita na nahihirapan na ang Diyos ay handang ibahagi ang kanyang lakas. Willing siyang tumulong sa mga mahihina. Nakita natin sa verse 27, di ba? Nagko-complain ng mga Israelita. Nakalimutan na sila ng Diyos. Pero ang katotohanan, hindi sa nakalimutan sila ng Diyos o walang pakialam ang Diyos sa situation nila, kundi kabaliktaran sa iniisip nila. Andun yung heart ng Panginoon na tulungan sila. In fact, sila yung mga taong nais abutin ng Panginoon. Mga mahihina, mga walang lakas. Ang ganda ng progression ni Isaiah sa verse 29 eh. Siya'y nagbibigay ng lakas sa mahina. At sa kanya na walang kapangyarihan o walang lakas, ginamit sa ESV no might, dinadagdagan niya ng kalakasan. Nagsimula sa mahina, hanggang sa walang lakas, yan yung mga tao na tinutulungan ng Panginoon. Katunayan, hindi tayo hinihintay ng Panginoon na maging malakas. Kinakatagpo tayo ng Panginoon sa ating kahinaan at consistent yung katotohanan na yan sa Word of God. Sa Matthew 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanlulupaypay at lubhang nabibigatan, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Take note, mga kapatid, kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Nandun ang willingness ng Panginoon na magbigay ng kapahingahan sa mga nabibigatan. Going back to Isaiah, isang magandang reminder uli ito para sa mga Israelita na nakakaramdam ng parang ini-ignore sila ng Panginoon o dinidisregard sila ni Lord. Ang Diyos ay handang ibahagi ang kanyang lakas.
Willing siyang tumulong sa mga mahihina at sa mga walang lakas. Bilang mga taong alipin sa Babylon nung panahon na yun, no, kung maririnig nila yung mga salitang to kay Isaiah, may encourage sila eh. Sana ganun din sa atin, sa panahon ng ating panlulupaypay at kawalan ng pag-asa, kawalan ng lakas, physically, mentally, emotionally, and even spiritually. Lumapit tayo sa Panginoon dahil sinabi niya sa kanyang salita, siya'y nagbibigay ng lakas sa mahina. At sa kanya na walang kapangyarihan ay dinadagdagan niya ng kalakasan. So nakita natin ang mga kapangyarihan ng Panginoon, yung 4 na bagay na tinalakay natin. Ngayon, balikan natin yung nilampasan natin sa verse 28. Isaiah 40 verse 28. Yun, hindi siya nanghihina o napapagod man. Mas ma-appreciate natin yung mga salitang iyon kung magiging clear sa isip natin yung mga katangian ng Panginoon na binanggit niya simula verse 28 hanggang 29, di ba? Saglit nating pasadahan. In terms of time, God is everlasting. In terms of power, God is the creator of all. In terms of understanding, God is unsearchable. And in terms of provision, He graciously gives. And here comes verse 28, hindi siya nanghihina o napapagod man. At doon natin mas ma-appreciate yung impact ng mga salitang yon na sa kabila ng tinataglay na kapangyarihan ng Panginoon, hindi siya napapagod o nanghihina man. At anong encouragement nito para sa mga Israelita at para sa ating lahat? Dahil hindi nanghihina o napapagod ang Panginoon, pwede tayong umasa sa Kanya na kaya niya tayong katagpuin sa anumang kinakaharap nating pagsubok at kabigatan sa buhay. Ang tao, minsan kapag tumulong, nauubusan din eh. Alam mo yun, nauubusan ng resources, nadidrain din mentally, at kung minsan, nagsasawa rin eh. Pero ang Panginoon, hindi. Hindi siya napapagod o nanghihina man. Ngayon, tignan naman natin yung pangalawa. The wearied man. Dalawang bagay ang gusto kong sabihin mula dito. Una, everyone grows weary. Ang lahat ay napapagod o ang lahat ng tao ay napapagod. Isaiah chapter 40 verse 30. Maging ang mga kabataan ay manghihina at mapapagod at ang mga binata ay lubos na mabubuwal. Binanggit ni Isaiah ang mga kabataan at binata. Pinapakita sa atin ng mga salitang yon na ang weariness ay isang bagay na hindi selective. Ito ay isang universal thing. Kumbaga, hindi lang yung pagiging pagod ay hindi lang to pang mga matatanda. Hindi lang to sa mga may edad. Maging ang mga kabataan, binata, napapagod rin. Ito isang karanasan na para sa lahat ng tao. Yung mga kabataan at binata na energetic and full of power, nauubusan din sila. So Genesis chapter 1 and 2, after ng creation, walang indication ng weariness and exhaustion. Pero pagdating sa Genesis chapter 3, pagkatapos nilang mahulog sa kasalanan, si Adan at Eva, doon na nagsimula ang pagbabago. Pumasok na unang-una ang kahihiyan. Yung hiya, Genesis chapter 3 verse 7. Diba nalaman nilang sila'y hubad. Kaya sila ay nagtahi ng panakip sa kanilang kahubaran. Bakit? Dahil nahiya sila eh. Kasi kung ikukumpara mo yan, kung babalikan natin yung Genesis chapter 2, verse 25, sinabi doon, sila'y kapwa hubad, ngunit sila'y hindi nahihiya. Pero nung pumasok yung kahihiyan, doon na sila gumawa ng pantakip. Dahil gusto nilang takpan ang kanilang kahihiyan. So after the fall, pumasok ang hiya. Pangalawa, pumasok ang takot. Genesis chapter 3 verse 10. 'Di ba nung narinig nila ang tinig ng Panginoon, sila ay natakot at nagtago. Ano pa, after the fall, pumasok din ang paninisi. Genesis chapter 3 verse 12. 'Di ba? Sinisi ng lalaki ang babaeng ibinigay ng Panginoon, sinisi niya si Eva.
At yung si Eva, sinisi niya yung ahas. Dinaya ako ng ahas. Pero sabi ni Pastor George dito, yung ahas, wala nang maituro. Pumasok ang paninisi. Ano pa? Naging mabigat din ang pagtatrabaho. Sa Genesis chapter 3, verse 17, sumpain ang lupa. Sinabi diyan, sumpain ang lupa at yun, kulang yan. Mabigat na paggawa. Pagkatapos mahulog ng tao sa kasalanan, naging mabigat na rin ang pagtatrabaho. Noon, nagtatrabaho sila pero hindi mabigat. Pero dahil sinumpa ang lupa, naging mabigat na ang pagtatrabaho. Nakakapagod na ito. Sunod nun, pinalaya sila sa halamanan ng Eden. Chapter 3, verse 23. Pinalayas sila ng Panginoon sa halamanan ng Eden. So, makikita natin doon, after Genesis 3, nagkaroon talaga ng pagbabago. At kasama sa pagbabago na yon ang pagdating ng weariness sa lahat ng tao. Sabi ng isang article na nabasa ko, to be weary or to be tired and weary is to be human. Para bang sinasabi niya na kung mapagod ka, bahagi na to ng pagiging tao eh. Well, tama yon na lahat ng tao ay napapagod. Pero kagaya ng nakita natin, no, originally, sa original na design ng Panginoon, kumbaga dun sa blueprint, sa original blueprint, hindi kasama yung weariness. Hindi napapagod ang tao. But after the fall, yun na yung naging default ng lahat ng mga tao. Napapagod. Everyone grows weary. And yung weariness na pumasok sa mundo, ay hindi lang ito basta physical weariness na napapagod ka, nanghihina ka. Kasama rin dito yung spiritual weariness. Kasama rin dito yung emotional and mental weariness. All these forms of weariness are real and significant. But there are some weariness na hidden and invisible. Yung physical weariness, kapag napagod ka, no, pwede kang umupo, kumain, magpahinga, mababalik yung lakas mo. Yung spiritual weariness, pwedeng sabihin mo sa kaibigan mo, mag-Bible study tayo. Or, Pastor, oversight mo kasi medyo may panlalamig sa akin spiritually. O kaya, pwede kang magkaroon ng body na kasama mo siyang magbasa ng Word of God. And in a way, babalik yung init, di ba? Babalik yung sigla. Pero yung emotional and mental weariness, although pwede mo itong i-share sa ibang tao, pero hindi siya nawawala sa dibdib mo. Nakatago siya sa loob ng isip mo at sa dibdib mo. Alam mo yung kahit magpahinga ka maghapon, kahit humiga ka lang, wala kang gawin, matulog ka, mag-unwind ka, manood ka ng movie, hindi nakiklear ang isip mo, maging ang puso mo. At ang struggle na to ay totoo, maging sa mga mananampalataya. And over time, natutunan ko na some of the insensitive advice na pwede mong ibigay sa tao na merong ganitong klase ng struggle, yung sabihin mo sa kanya na, akbayan mo pa, no, Brad, wag mo na isipin yan. Hindi pwede yun eh, kasi kahit sabihin mo yun, hindi niya gagawin niya kasi hindi yung ganong kadali eh. O sabihin mo, wala lang yan. Okay lang yan. Brad, hindi nga okay eh. Meron nga eh. O kaya, ang dami niya na sinabi sa'yo, no, shinare niya na yung problem niya sa'yo, ito yung pinagdadaanan ko, sabihin mo sa kanya, sige, pray ka lang. Mga kapatid, tama yun, pero I think that's very insensitive approach sa taong may ganitong klaseng pinagdadaanan. Siguro ganito, if you know someone na merong ganitong struggle, the kindest thing na pwede mong gawin, i-offer sa kanila, unang-una, yung presence mo. Di nila kailangan minsan ng paliwanag eh. Di nila kailangan minsan ng advice. Kailangan lang nila ng makakasama. Nalala niyo po ba si Job? Nung nagkaroon siya ng problema, yung mga kaibigan niya nung umpisa, hindi naman talaga masama yung mga kaibigan niya eh. Nagsimula lang naman maging masama yung kaibigan niya nung simula nilang ipaliwanag yung mga nangyayari kay Job na nangyari sa ito dahil ginawa mo to. Pero sa umpisa, sa Job chapter 2 verse 13, ito yung sinabi doon. Sila'y umupo sa ibabaw ng lupa, nakasama niya na 7 araw at 7 gabi. At walang nagsalita sa kanya sapagkat kanilang nakita na ang kanyang paghihirap ay napakalaki. Alam mo yun, yung presence nila, tiyak ko nung panahon na yun, malaking bagay yun para kay Job dahil gusto niya nang makakasama
sa kanyang pinagdaraanan. Pangalawa, pwede mong i-offer ang iyong tenga. Let them feel heard. Minsan, kagaya na sinabi ko kanina, no? Hindi nila kailangan ng advice, hindi nila kailangan ng payo o paliwanag sa nangyayari. Kailangan nila ng tagapakinig. Pangatlo, speak the truth with gentleness. Kailangan din nilang marinig yung katotohanan. Pero sabihin mo to sa kanila in a gentle way. Pang-apat, pray for them or pray with them. Panglima, set healthy boundaries. Paalala mo rin sa sarili mo na hindi ka tagapagligtas. Do not carry what only God or professionals can carry. Alam mo yun, minsan, halimbawa, no, merong car crash or motorcycle accident, tapos gusto mong tumulong. So, ang ginawa mo, binuhat-buhat mo yung na-aksidente. Hindi mo alam na minsan sa paggawa mo nun, lalo mo lang napapalala yung injury. Ganon din sa mga taong mayroong ganitong pinagdaraanan. Lagyan mo ng boundary yung sarili mo kung hindi ka naman professional or kung tanging si Lord lang yung makakaroon or makakabigay ng solution. At marami pang iba. Yung binanggit natin dito ay parang basic lang. Parang first aid lang. Wala tayong time para i-discuss yun at hindi rin ako professional sa ganito para palalimin yung ganitong usapan. Pero yan yung basic and first aid. Going back, gusto ko lang makita yung reality na everyone grows weary. Physically, mentally, spiritually, and even emotionally. Secondly, even the strongest collapse. Isaiah chapter 40 verse 30. Even the youths shall faint and be weary, and young men shall fall exhausted. Sa culture nila sa ancient world, yung mga youths and young men, sila yung nasa strongest category. Usually sila yung mga warriors, sila yung mga trained men, soldiers, or someone with military strength. So nung minensyon ni Isaiah sa verse 30, yung youths and young men, tinutukoy niya yung strongest in their category. No, kung ikukumpara natin ngayon, para itong mga atleta na nag-ensayo, na haharap sa isang world competition, talagang well-trained and physically strong. Pero, kahit sila, sabi ni Isaiah, manghihina, mapapagod, mabubuwal. Makikita natin dito yung parang downward spiral. Nagsimula sa panghihina, napagod, hanggang sa nabuwal. Ibig sabihin, ang lakas ng tao ay isang bagay na hindi mo pwedeng pagtiwalaan at pananganan. Pag ginawa mo yun, para kang isang hangal. Dahil ang lakas ng tao ay unti-unting nauubos at bumibigay. At ayan yung contrast na gustong ipakita ni Isaiah sa bawat isa sa atin ngayong umaga at maging sa mga Israelita noong panahon na yon. Nauubos ang lakas natin. Nauubusan tayo, nadidrain tayo. Meron tayong limitation. Pero ang Panginoon, wala. Ang Diyos ay hindi napapagod. And that's the whole point of verse 30. Isang contrast mula sa Diyos na hindi napapagod at sa tao na napapagod. Even the strongest collapse. Ngayon, with all our limitations, physically, emotionally, mentally, and even spiritually, meron bang pag-asa para sa atin? Yes, merong pag-asa dahil ang Diyos ay nagbibigay ng kalakasan. Yan ang ating third and last point, the unwearied saint. Ginamit ko yung term na saint to refer sa mga believers. And bakit unwearied? Meron ba silang immunity? Wala. Hindi ba napapagod ang mga mananampalataya? Napapagod. Pero meron silang Diyos na makapangyarihan na nagbibigay ng kalakasan sa mga naghihintay sa Kanya. 4 na mabilis na bagay ang ating titignan. Una, their strength shall be renewed. Verse 31a, but they who wait for the Lord shall renew their strength. Sa Tagalog, ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas.
yung idea ng paghihintay or waiting na ginamit sa verse 31 ay hindi tumutukol sa idle na paghihintay na gaya ng paghihintay sa mga cues. Mas better yung translation na ginamit ng NIV sa word na kava. Sinabi sa NIV translation, but those who hope in the Lord will renew their strength. So na-capture ng NIV translation dito yung ibig sabihin ng paghihintay or waiting na ginamit ng ESV translation na paghihintay. Ito ay paghihintay na may pag-asa sa Panginoon. Ang ganda ng simula ni Isaiah sa verse 28 to 29. No? Pinaalala niya yung katangian ng Diyos. Nagsimula siya sa theology, sa mga katangian ng Diyos. At yung katangian ng Diyos na yon ay sapat na basihan para sila ay magtiwala sa Panginoon. Kumbaga, merong batayan. Hindi ito isang bulag na pag-asa. Merong malinaw na basihan. In connection sa verse 27, na kung saan yung mga tao, meron silang suffering, and yung suffering nila, pakiramdam nila, pinabayaan sila ng Diyos. Kaya sa verse 31, ang panawagan ni Isaiah na sila'y maghintay sa Panginoon na nagbibigay ng kalakasan. Pero ito'y klase ng paghintay na merong buhay na pag-asa dahil kilala nila kung sino ang kanilang inaasahan. Nalala niyo po ba yung confidence ni Paul na binanggit natin nung umpisa sa 2 Timothy chapter 1 verse 12? Sapagkat kilala ko ang aking sinampalatayanan at ako'y lubos na naniniwala, may ingatan niya ang aking ipinagkatiwala sa kanya hanggang sa araw na yun. Ganyan yung hopeful confidence na tinutukoy na paghihintay ni Isaiah. Pangalawa, they shall mount up with wings like eagles. Verse 31b. They shall mount up with wings like eagles. Ginamit ni Isaiah dito yung agila or eagles. Very familiar dito yung mga Israelita. Sa ancient Near East, particularly sa Israel, hinahangaan nila ang mga agila dahil sa strength, power, and yung soaring ability ng mga agila o yung pag-ilang lang nila sa hangin, pataas. So according sa internet na ni-research ko, ang mga eagles ay master sa flight technique na soaring o nakakalipad sila ng mataas with minimal effort. Hindi sila masyadong pumapagaspas ng kanilang pakpak. Instead, ginagamit nila ang hangin para pumailang lang ng mataas. Dahil nga na-master ng eagles yung soaring technique, kung titignan daw sila, para silang inaangat ng hangin. Kumbaga effortless yung kanilang pag-elevate ng mataas. Gayon din yung mga taong naghihintay sa Panginoon. Sila'y paiilang lang na may mga pakpak na parang agila. Mahalagang paalala ito sa bayan ng Diyos that time na meron silang pinagdaraanan. Pinaalala nito sa kanila kung paanong inaangat ng Panginoon ang mga agila paitaas. Ganon din iaangat ng Panginoon ang mga taong naghihintay sa Kanya. Hindi sa pamamagitan ng kanilang lakas, kundi sa pamamagitan ng Panginoon. Pangatlo, they shall run and not be weary. So verse 31, they shall run and not be weary. Sa Tagalog, sila'y tatakbo at hindi mapapagod. Hindi ito literal na pagtakbo at hindi sila mapapagod literally. Instead, it's a picture of endurance. Yung mga taong naghihintay sa Panginoon, sila ay makaka-endure sa kanilang pinagdaraan ng sufferings. Pero hindi pinangako dito, naaalisin ng Panginoon yung sufferings, pero pinangako ng Panginoon ang endurance sa pagharap sa sufferings. Sa sport, merong tinatawag na second wind. Yung second wind, na-experience ito ng mga runner or cyclist. Kapag nahit na nila yung pinaka-point na pagod na sila, mabigat na yung kanilang paa para pumadyak or tumakbo, gusto na nilang huminto. Pero kapag pinilit pa nila
na magpatuloy, merong something na nangyayari. Bigla na lang nai-stabilize yung kanilang paghinga. Bigla na lang pakiramdam nila parang bumalik yung lakas nila. Para bang na-recharge sila. Ayan yung second wind. Pero merong explanation yung science sa likod no. Ito daw ay coordination ng lungs, ng heart, at even ng ating utak na nagre-release ng endorphin na nagsiserve as natural pain reliever. Kaya nagkakaroon na nagresulta sa second wind na nagpapatuloy sila. But second wind only lasts for a while. However, merong heavenly wind na mula sa Panginoon. Ang kaibahan nito, hindi to galing sa loob. Yung lakas na heavenly wind galing sa labas. Ito yung strength na galing sa Diyos. Unlike ng second wind na nauubos, ang heavenly wind na binibigay ng Panginoon ay sapat upang tayo ay makapag-endure sa anumang suliranin na kinakaharap natin sa mundo. Ikaapat at ikahuli, they shall walk and not faint. Verse 31, they shall walk and not faint. Sa Tagalog, sila ay lalakad at hindi manghihina. Ang paglakad ay hindi isang bagay na special. Walang special sa paglalakad. Ito ay pangkaraniwan. Lahat ng tao lumalakad. Kung ikukumpara mo siya sa flying, kagaya ng eagles, kumpara sa running, kagaya ng mga athlete, yung paglalakad, pangkaraniwan lang siya eh. Pero I think yan yung point ni Isaiah kung bakit niya sinabi yung paglalakad. Na kahit ang pangkaraniwang araw sa buhay natin, bibigyan tayo ng kalakasan ng Panginoon. Ang ganda ng progression ni Isaiah dito eh. Nagsimula siya sa paglipad, na parang ito yung extraordinary na mga pangyayari. Sunod, pagtakbo, ito yung parang active season sa buhay natin hanggang sa paglalakad. Ito yung daily and ordinary day in our life. Na sa palagay ko, yun din yung pinakamahirap gawin. Yung lumakad ka sa daan ng Panginoon araw-araw. Yung pagiging consistent. Kahit na wala ng exciting na nangyayari sa Christian life mo. I think we will all agree naman na life after baptism is talagang exciting. First week, first days, first month, talagang excited ka. Andun yung joy, andun yung passion to serve the Lord. But after some time, the excitement settles. At ito na yung challenging part. Magpatuloy araw-araw sa Christian life hanggang sa katapusan ng iyong buhay. At sa bahaging yon, doon ipinangako ng Panginoon ang sustento ng kalakasan sa mga naghihintay sa Kanya. Encouragement ito sa bayan ng Diyos na at that time, bilang bihag sa Babylonia, tiyak sila yung mga alipin doon, humaharap sa araw-araw na kabigatan ng pagiging alipin. Ang panawagan ni Isaiah sa kanila, wait for the Lord. And if you are Christian this morning, maaaring meron kang pinagdaraan ng kabigatan o pagsubok, maaaring physically, mentally, emotionally, or even spiritually. Ang hamon ko sa iyo, wait for the Lord. Dahil gaya ng mensahe na dala natin ngayong umaga, the God who never grows weary, give strength to weary people who wait on Him. Ang Diyos na hindi napapagod ay nagbibigay ng lakas sa mga taong napapagod na naghihintay sa Kanya. At kung ikaw naman ay hindi pa mananampalataya ngayong umaga, huwag mong isipin na kailangan mong hintayin ng Panginoon. Sa halip, lumapit ka sa Kanya sa daan ng pagsisisi at pananampalataya dahil ang ultimate mong kabigatan ay ang iyong kaluluwa. At ang makapagbibigay lamang ng kaginhawaan dito ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Gaya ng kanyang panawagan sa Mateo, Kabanata 11, talatang 28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanlulupaypay at lubhang nabibigatan, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Manalangin tayo mga kapatid.